Dahil nga nakita daw po niya ang mga empleyado ng City Hall at syempre po napagtanto niya sa kanyang sarili na sana'y tumakbo na lang siya na mayor at hindi po vice president. Kasi po kung siya po'y tumakbo ng mayor ay wala na pong problema ang vice president. Hindi na po siya mamumblema at hindi na po siya ang pinababagsak at pilit pong niyuyurakan ng kanyang pamilya. At baka hindi na rin po naipatapon ang dating Pangulo sa dahig. Hindi po ba? Kaya po yung nararamdaman ng Vice President, naunawaan po natin yun eh. Dahil grabe po kasi ang ginawa. Ginawa po sa kanyang pamilya at sa sambayan ng Pilipino. Ng pinagkatiwalaan mo na pamilya, niligawan ka ng pamilya Marcos, Senadora Amy Marcos. Pero sa kabila nun, yung palang magbibigay sa'yo ng bangungot mo. Mga kababayan, yung pala ang magiging malaking balakid dahil po sa kasakiman. Hindi po ba? Lahat po pala ay gagawin nila kung sila pala ay makakabalik sa kapangyarihan. Kaya pa lang nilang lunukin lahat ang pinangako nila sa taong bayan. Lahat po ay puro sa salita lang pala. Ang importante po pala sa mga tao na ito ay kapangyarihan. Hindi po pala ang serbisyo sa bayan. Sila po pala ay tumakbo lamang para po sa kapangyarihan at pakinabang. Di umano. Kaya po ang ating Vice President, dahil hindi naman po siya tumakbo at napapayag na siya po itatakbo para lang magnakaw sa taong bayan. Ang gusto po ng ating Vice President ay magserbisyo, may tapang at malasakit. Kamukha po ng ginawa ng kanyang ama na napakalaki pong pagbabago ang nangyari sa ating bansa. Hindi po natin ito naranasan sa mga nakaraang administrasyon. Naranasan natin ang napakalaking pagbabago sa isang Duterte na taga Mindanao. Hindi po ba? Yun po ang gustong mangyari sana ng Vice President, na magtuloy-tuloy, kaya nga po nagkaroon ng unity team, di ba? Pinagsanib, puwersa, hindi po ba? Para mas lalong gumanda at maraming magawa para sa bayan. Hindi po ba? Yung sinasabing napakalakas daw po ng Norte. Di po ba? Mga loyalista. Yung pala ang magbabaon sa'yo. Yung sinasabing Norte. Yung pala magpapahamak sa pamilya mo at magdadala sa bangungot ng mga Pilipino. Dahil po dinala lang tayo ng mga taong yan sa kahirapan, lubog sa utang, mga proyektong pinagnanakaw ang pondo, sakim sa pera, kapangyarihan, umano. Kaya po ang Vice President, kahit po malakas matatag ang ating Vice President, tao lang po siya, may damdamin at may puso. Nakita niya po ang nangyayari, katulad po na nangyari sa kanyang ama. Yung ginawa pong pagtitrador, pinagtitrador po siya, katulad po ng mga men in uniform. Inalagaan niya po ang mga men in uniform, binigyan niya po ng respeto, dangal, tinaasan niya ang mga sweldo, allowance, benepisyo, pati pension, dinoble niya. Inayos niya ang sandatahang lakas. Binigyan niya ng mga makabagong gamit. Hindi po ba? At hindi pinabayaan ang mga ito. At kung ano-ano pa mga pinagagawang suporta sa mga men in uniform natin. Sa kabila nun, yung pa mismo, ang mga men in uniform ang umaresto sa kanya at pilitan siyang isinakay gamit ang puwersa. Nakita ng mga Pilipino, batas militar ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Di umano. Dahil hindi po siya nakatikim ng justice system
sa ating bansa. Sino ba ang hindi maluluha? At sino ba ang hindi magsisisi na sana'y mayor na lang ang tinakbo ko? Hindi sana dinanas ito ng aking ama. At hindi rin sana dinanas ito ng 100 milyong mga Pilipino na naghihirap, nagsisisi, nabudol, ng mambubudol na lahi di umano. Di po ba? Talagang mapapaluha ka. Dahil unang-una, okay ka na sa Davao City. Ang Davao City maunlad. Maganda ekonomiya. Maganda pagpapatakbo mo sa Davao City. Walang utang. Zero debt ang Davao City. Walang utang. Hindi po ba? Ang Davao City maganda ekonomiya. Kumpleto po sila, maayos. May kaayusan ng panunungkulan, ng pamamahala. Hindi po ba? Tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Davao City. Kaya hindi mo na nanaisin pa. Papasok ka sa national, pero yung papasukin mo national na akala mo ay maglilingkod ka sa bayan, yung pala ang papasukin mo, yun na mismo ang kikitil sa'yo pag minalas-malas ka. Kikitiling ka pa, di umano. At pilit kang pinababagsak, samantalang ang gusto mo lang ay maglingkod sa bayan. Hindi po ba? Dahil naandyan pala sa national ang mga ulupong, ang mga buhaya, ang mga greedy, ang mga sakim ng mga politiko, di umano. Puro pakinabang lang pala ang mga karamihang politiko ngayon sa ating bansa. Lalong-lalo po sa national, di umano. Mga congressman, mga senador, ngayon sa executive, at lahat po ng ahensya ng gobyerno, talamak ang korupsyon umano. Sino ba naman hindi magdadalamhati? Kahit po si Kamanong magsisisi na sana mayor na lang ako at hindi ko dinadanas ang mga ginagawa nilang panggigipit sa akin. At kung ano-ano pong ibinibintang paninira, kesyo walang nagagawa. Dahil ikaw Vice President, wala kang nagagawa. Kung hindi ba naman mahindot yung mga tao na yan, Vice President nga siya. Di ba ba? Alam ba nila ang mandato ng Vice President? Ang Vice President po ba kailangan iparehas mo sa Presidente? Na kung ano ang ginagawa ng Presidente, gagawin din ng Vice President? Kahit wala kang pondo? Hindi ba mahindot yung mga tao na yan na sinasabing wala raw po nagagawa ang Vice President? Kung pagparehasin mo ang pondo ng Vice President, tingnan mo kung ano magagawa ng Vice President kaysa ron sa hinahangaan nilang Presidente. Real talk. Bigyan mo ang Presidente katulad ng budget ng Presidente ang Vice President. Sige nga, confidential fund pa lang ng Presidente, 4.5 billion Tapos yung kanyang Office of the President, magkano ang budget niya? Hindi bababa sa 11 billion. Di umano. Samantalang sa opisina ng Vice President, binigyan lang nila na 700 plus million. Meron ka pang opisina, satellite sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga satellite offices ng Vice President. Meron ka pang libreng sakay at nangunguna ka pa sa pagtulong sa mga sakuna. Tapos hahanapan ka ng maraming trabaho, maraming achievement, samantalang ang pondo mo kakapiranggot. Mas malaki pa ang pondo ng PCO, 2 billion mahigit. Ang ginagawa lamang nakikita natin puro kasinungalingan at tinatawag na tagapagsinungaling lamang. Pero mas malaki pa ang budget ng PCO kaysa sa Office of the Vice President. Nakita niyo po yun. Tapos hahanapan mo na maraming nagawa. Hindi po ba mahindot yung mga yan at puro kasinungalingan? Hindi po ba? Hindi ka ba mapapaiyak niyan? Ginigipit ka na sa pondo. Pagbibintangan ka pa magnanakaw. Tapos ang tatay mo, pinakidnap. Talaga mapapaluha ka niyan. Tapos sinisisi ka pa ng taong bayan. Sinisisi ka pa ng taong bayan ngayon. Dahil kung hindi mo sinamahan yang tinatawag na bangag ng kanyang ate, maging presidente ba yan? Baka naging presidente natin na isang babae rin. Hindi kaya si Lenny na tumalo sa kanya? Hindi siya nanalong vice president kay Lenny? Hindi po ba?
Kaya nga po nakakalungkot lang po at nararamdaman po natin mga kababayan. Nararamdaman po ni Kamanong ang pinagdadaanan po ng Vice President. Kahit po siya ay matatag, kahit po siya ay matapang, pero tao lang po siya. Pag po nakikita niya yung sitwasyon, naiisip niya lahat, bakit nangyari ito sa bayan? Bakit nangyari ito sa pamilya ko? Dahil lang nung makabalik ang Marcos, nangyari ito sa bayan, nangyari ito sa Pilipino, nangyari ito sa pamilya ko, dahil lang sa Marcos nung makabalik. Hindi po ba? Kaya tayo po ay nakikisimpatya po si Kamanong sa loobin po ng ating Vice President. Talagang napakalungkot po at napakahirap ng pinagdadaanan po ng kanilang pamilya. Lalong-lalo po ang kanilang padre de pamilya, ang dating Pangulo. Sa kabila ng siya po'y naglingkod ng buong buhay niya. Siya po'y naglingkod sa ating bansa hanggang sa LGUs, local government, naging congressman, naging presidente. Pero ganun lang po ang binigay na achievement ng pamilya na tinatawag na bangag. Isang presidenteng bangag ang binigay mo achievement, parangal sa dating Pangulo na nagbigay ng kaayusan, kalinisan at proteksyon sa mga Pilipino, lalong-lalo sa ating mga kabataan sa bisyo na pulburon, ay ipatapon lang ang kanyang ama. Yun po ang binigay na parangal sa dating Pangulo na ubod po ng galing. Samantalang siya, wala kang makitang galing, di umano. Samantalang yung kanyang ama na patong-patong ang ginawang kasalanan umano sa ating bansa. May pagnanakaw, may pagpatay, martial law. Hindi po ba? Isang damukal. Pero binigyan ng parangal, ipinalibing nung pinatapon niya sa dahig. Ganyan po katindi ang lahi na yan. Hindi ka ba naman mapapaiyak dyan? Hindi po ba mga kabayan? Unbelievable. Pero sa kabila po na nangyari kay dati Pangulong Duterte, na siya'y tinraidor, mga kabayan, nakita nyo naman po. Tinraidor ka na, pilit ka pang pinababagsak. At lahat ng nagawa ni dating Pangulong Duterte ni hindi man lang po ibinabalita ang kanyang achievement, ang kanyang build. At ang napakagandang ginawa niya sa war on pulburon, proteksyon, paglaban sa mga makakaliwa, terorista, at isang damukal na programang nagawa katulad ng pandemya ng COVID-19 na talagang tayo'y buhay sa galing niya. Kung ang presidente natin ay si Bonget at nagkaroon tayo ng COVID-19, kayo na po ang makapagsasabi ano na mangyayari sa mga Pilipino. Maraming salamat po mga tambay sa inyong lahat sa nakagusto po natin tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po, yung dasal po natin, isama po natin sa ating mga dasal ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte at syempre po ang mga Marines at isama na rin po natin ang ating buong sambahanan na tayong lahat po ay maingatan at syempre po mailayo sa kapahamakan. Ganon din po ang Vice President, sana po ay makayanan niya at sana po siya po ang pag-asa ng ating bansa. Huwag po sana siyang panghinaan ng loob at ang dasal naman po natin ay siya po ay bigyan po ng lakas ng loob at laging maingatan. At siya po ay wag sumuko. Tumakbo po siyang presidente ng bansa. Kahit po siya ay pinababagsak. Hindi naman po magtatagumpay ang kasamaan, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo. At thank you po. At thank you rin po sa mga ating po mga subscribers. Thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. At sa ating po mga kababayan nagko-comment, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. At ingatan po kayo lalo po sa inyong pumapagawa. God bless po mga kababayan. Ingat po. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.